What's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online leading application mga ka-lifestyle. So, meron akong isang page na napunta. Binasa ko lahat ng mga comments, pati yung mga post ng admins, binasa ko. So, ayun na nga, ino-okray kasi ng admin na to yung mga biktima ng online leading application. Na ayun, meron ako nabasa na kinukonsinti daw ng mga vloggers, no, na wag magbayad, no. So, and I think isa daw na ako sa natamaan, no. Gusto ko lang linawin sa inyo mga ka-lifestyle, no, na hindi kasi lahat ng panahon is nasa tama yung mga online learning application. Naintindihan niyo ba ako? Meron kasing time na talaga namang hindi maganda yung treatment or let's say nare-receive ng mga biktima ng online leading application na feedback galing sa mga online leading application, agent whatsoever or staff whatsoever, So kahit sino naman siguro mga ka-lifestyle, if hindi maganda yung karanasan, let's say nakaharas, na nakaka-receive ng mga hindi magagandang salita, even sa text or sa voice call, no, mapapaisip talaga na hindi na lang bayaran, kasi ako personally, kung hindi naman maganda yung pakikitungo sa akin, minumura ako, pinagbabantaan, bakit ko pa to babayaran, tong online learning application na to. Kulang pa yung mga pamamahiya na ginagawa nila sa akin para bayaran ko yung aking utang. Hindi naman sa sinasadya or ginugusto talaga na hindi bayaran, Meron ng times talaga na nagkakaproblema tayo sa payment, sa pera, Mas inuuna po natin yung pagkain kaysa sa pambayad sa online leading application. Ganun pa man, gaya nga ng sabi ko, merong pagkakataon, nandiyan lang naman yung account natin, pwede nating balikan yan, anytime. Pero ang gusto ko lang i-point out sa sinasabi ko na wag nang bayaran yung mga taong naka-receive ng hindi magagandang treatment galing sa mga agent. Yung minumura ka na, hinaharas ka na, pinagbabantaan ka na, pinagtatawagan na yung mga contacts mo, pinuntahan ka sa bahay. Yun yung mga dapat nating tandaan mga ka-lifestyle. Doon tayo mag-isip kung ano yung gagawin natin sa online leading application natin. Hindi yung kasi ewan ko kung nagpapanggap lang na attorney nitong admin na to or whatsoever, kung ano ba yung katayuan niya sa gobyerno, hindi natin alam. Kasi dami account lang siguro yung account na yun, hindi, wala namang picture. Ni-research ko yung pangalan, maraming lumalabas. So, hindi ko alam kung legit ba na attorney yun. Pero ganun pa man mga ka-lifestyle, again, hindi naman sa kinukonsinti, na wag bayaran yung mga online leading application, kasi gaya nga nasabi ko, nandiyan lang yung account, hindi yan mawawala, kahit ilang years pa lumipas, nandiyan lang yan. Kung meron tayong pagkakataon, balikan na lang natin. Kung walang-wala naman tayong pambabayad, wag nating pilitin yung sarili natin. Kasi ma-stress lang tayo, magkakaroon tayong anxiety, madidepress tayo. Sa kakaisip kung paano natin isusolve yung problema natin. Ganun lang po talaga yung gusto kong i-point out. Hindi naman sa kinukonsinti natin yung mga biktima ng online leading application na even hindi naman sila naharas, wag na lang bayaran yung OLA nila. Ang gusto ko lang i-point out talaga is pwede nyo balikan yan anytime. Kung walang-wala kayo, skip muna, for the meantime. Ganun lang kasimple mga ka-lifestyle. Huwag po natin bigyan ng mali siya o maling adhikain yung content natin or yung channel natin, Of course, kailangan din natin makatulong dun sa mga biktima talaga totally ng online learning application. Kasi once upon a time, naging biktima rin tayo. Alam natin kung paano ano yung pakiramdam, nang may problema about online learning application. Halos gumuho ang yung mundo, So, yun, ayoko na kasi maranasan ng iba, yung naranasan ko dati na halos hindi ko na alam talaga yung gagawin ko, hindi na ako makakain ng maayos sa kakaisip kung paano ko i-solve yung problema ko.
Meron ding times na walang-wala talaga akong maisip na maayos, ano, hindi pa ako nagba-vlog, no? Hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko. Then ayun, ang ginawa ko talaga, nag-research talaga ako, nanood ako ng mga YouTube na nagbibigay ng idea, solution kung paano i-handle yung stress. So yun, in-adapt ko, in-apply ko sa sarili ko, and then here I am now, naka-recover na ako. So again, sa mga biktima ng online leading application, kung ano man yung mga napapanood yung videos sa Facebook, kahit saan man, kung hindi maganda yung feedback sa mga biktima ng online lending application, wag nyo na lang pansinin, ano. As long as nandito tayo mga ka-lifestyle, i-share ko lahat ng information na ma-research ko, latest updates about online lending application, kasi ayun, ganun ka-importante kayo sa akin, kasi nabubuhay talaga tong channel na to dahil sa inyo mga ka-lifestyle, ano. Even nga kahit wala mag-join sa channel ko, okay lang mga ka-lifestyle, as long as ma-deliver ko ng maayos yung mga gustong message, yung mga gusto kong message na malaman nyo about Hola mga ka-lifestyle. So yun lang mga ka-lifestyle, ano. Kasi nowadays nag-iikot-ikot talaga ako sa lahat ng mga social media platform, nag-research talaga ako, pinapanood ko yung mga vlogs ng ibang online leading vlogger about online leading application. So marami akong mga nalalaman, natututunan about sa kanila. Then i-share ko sa inyo. So kapit lang po tayo kasi alam ko yung mga online leading application mauubos din yan unti-unti. So yun lang. Again, kung wala naman tayong paglalaanan ng pera, huwag na lang po tayo mag-loan, kasi alam naman natin yung mga background ng mga online leading application. Haharasin po talaga tayo whether you like it or not, if hindi na talaga kayo nakakabayad, no? Nag-judge na kayo. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.